Bro JD, tanong ko lang po, ah, makadeliverance ba ako sa papa ko na hiwalay na kami sa bahay? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Bro JD, tanong ko lang po, makadeliverance ba ako sa papa ko na hiwalay na kami sa bahay? Makadeliver ka sa Bro Rom, ah, sige makadeliver sige siya sa bro, ikaw na. makadeliver siya sa papa niya na dyan ba si Buddy Romer? Okay, so siyempre papa mo yan, so makadeliverance ka kasi papa mo yan ay pwera lang kung hindi papa. So ganito din ang hini-empower namin doon sa Office of Exorcism na lahat ng mga anak pwede makadeliverance sa papa. Yung papa pwede makadeliverance sa mga anak. Yung mama pwede makadeliverance sa sa mga anak kung wala ang papa, for example. So ganun lang po kasi meron man tayo ding anak man tayo at saka membro ng pamilya. Kahit na meron ka ng pamilya, pwede yan as long as nasa grasya po kayo, nakakumpisal kayo, no, nag-practice kayo ng virtues, yung cares. So, yun lang. Kasi yun man ang pinaka-importante natin, yung sakramento. So, yun lang sagot natin, bro, Jando. Bro JD, tanong ko lang ba may nakita ko na nahulog ang ostya at pinulot sa kaabag ba at kinain niya? Tama ba yun bro? Bro Angel? Bro Angel yan, Bro Angel. Yes, bro. Yes, wala namang problema 'yun kung as long as pwede pa siya, no? Pwede pa, lalo na kung sa misa pa kasi depende kung saan, anong oras mo nakita yung banal na ostya. Kung nakita mo na ano, na dun mismo sa misa at medyo alam mo bago pa 'yon at consecrated na yon at bago pa yon, pwede naman yon. But at the same time, kung medyo alam mong marumi na, hindi na pwedeng i-consume, sabi nga nila. So ibigay sa lay minister o sa pare, siya na bahala doon maglalagay ng ilalagay niya doon sa tinatawag na sacrarium o doon sa fixed vessels na ilalagay, tutunawin sa tubig. Pero kung alam mo medyo pwede pa yon, pwede naman yon, walang problema. I-consume natin with reverence na may paggalang. Wala pong problema yun. Tanong lang po, bakit may misa may bakit pag misa may pausok at meron pang kiling-kiling? O bakit Bells. mag-sign of the cross tayo ng maliit sa noo at sa bibig? Pakisagot nga po, biblical ba ito? Yes, unang-una yung pagpausok yon, mga insenso yon, no? Biblical ba yon? Napaka-biblical noon, kapatid. So pahayag nga bro, 8 3 to 4. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng panalangin ng hinirang ng Diyos mula Bro, sa kamay paki-ulit doon sa sige. 3 bro. Sa 3, ako, titingnan natin. Sabi niya, nakita ni Apostol Juan yan. Yung anghel daw, may dalang gintong sunugan ng insenso. Tumayo sa harap ng dambana. Ano ba yung another term ng dambana? Altar yan.
Binigyan siya ng altar. maraming Opo. insenso upang ihandog sa dambanang ginto. Sa harapan ng trono kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Kasi it's all about yung ano yan eh, pag nagsusunog ka ng insenso sa mga nakikinig po ngayon, ano ba yun? Panalangin yun ng mga, panalangin natin lahat, panalangin through the priest na binibigay niya yung mga panalangin natin through that usok na yon dun sa insenso. Tuloy po. 4. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, sabay ng mga panalangin ng mahinirang ng Diyos. Pansinin niyo po, yung usok ng insenso, no, sa harap tumaas. Biblical, no? Sa mga nakikinig ngayon, napakagandang ibigay niyo yan kapag tinatanong kayo ng mga nagsulputang sekta dyan. Biblical ba yun? Yung insenso, pausok, ayan. Mula sa kamay ng anghel, tumaas sa harapan ng Diyos ang usok. O yung pagpapausok, biblical na biblical. Insenso. Kasabay ng mga panalangin, yun yung mga panalangin natin at ang mga hinirang ng Diyos. So ngayon, ang tanong naman, yung bakit daw may, eto na, yung kling-kling, yung bells. So ano, bakit nga ba may bells? Biblical ba yan? Ako, patay tayo dyan. Kapag may nagtanong sa inyo, yung bells ba? Kling-kling, may nasa Biblia ba? May bell nga ba sa Biblia? Unang-una, ang ibig sabihin ng bell, okay, unang-una, ang isa sa meaning ng bell natin po, announcement yan. Ina-announce, kung mapapansin nyo, nagre-ring ang bell bago mag-ano sa atin dyan sa Pilipinas, no? Bago magmisa, that's announcement na mag-uumpisa na yung worship. Pangalawa, may ano naman na ibig sabihin naman we agree kung mapapansin nyo sa consecration. 'Di ba? Nagbe-bell tayo. That means agree na 'yon. So we agree na ito na si Jesus na 'yon. At ang pinaka ano niyan is ang ano diyon is at the same time worship. Nagbe-bell ringing tayo. Mayroon naman pagka magbe-bell ka after ng yung 'di ba yung Lamb of God natin bago magpila, pag-inom ng banal na alak ni Father, tapos pagbaba niya lalapit na tayo sa ano 'di ba sa altar para mag-receive ng communion. Magbe-bell ako ron, ako nagsasakristan ako. Magbe-bell ako noon, bakit? Para announcement din na pumunta na tayo sa altar. So marami siyang meaning. Ang tanong, mayroon bang bell sa Biblia mababasa? Yun ang tanong ng marami. Meron po. Sa Zacarias nga po, chapter 14, verse 20, NIV nga po. Tingnan mo, mayroon bang bell talaga sa Biblia? Baka matanong kayo ng ibang sekta. On that day, holy to the Lord will be inscribed on the bells On of the the horses. And the cooking pots in the Lord house will be like the sacred bowls in front of the altar. See? In front of the altar. So yung bells na yun, doon ang galing yun. Talagang nasa Biblia yon. And then yung sign of the cross pa, of course. Ang sign of the cross, our faith yun sa isang Diyos, no? Sa tatlong persona sa isang Diyos. So yung sign of the cross na yun, ano ba yung nakalagay doon? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nakalagay ba yun sa Biblia? Of course. So tingnan natin ngayon sa Matthew ngayon tayo. Matthew 28 natin, 19 to 20, bro. Ano yan, bro? Matthew 28. 19 to 20. Sign, bakit daw nagsa-sign of the cross? Okay, 19 to 20. Ang sabi sa 19 to 20, ganito. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So bautismuhan niyo sila. Tandaan natin, no, even yung halimbawa, bakit tayo di ba didip tayo ng hands dun sa bago pumasok sa simbahan. Di ba nagsa-sign of the cross rin tayo. That's symbolizing our baptism din, okay? At the same time, that's a symbolizing preparing ourselves, no, to the Holy Eucharist or Thanksgiving celebrations. So marami siyang meaning.
But in general, yun yung faith natin sa isang Diyos, no, sa may tatlong persona. At the same time, biblically, no, sabi nga ni Apostol Pablo, pinagmamalaki ko ang krus ni Kristo. So marami siyang meaning. Biblical ba? Yes, nasa Biblia lahat 'yan. Sino ba yung nagtanong? Si brother baka ibang sekta 'yan. Yung po kapatid, no, yung bell, incenso, sign of the cross. Biblical po 'yan dahil pinagmamalaki natin ang krus ni Kristo at yung tatlong persona na talagang sinisiwalat natin sa buong mundo na ang Diyos natin ay may tatlong persona. Yung po, brother Vicente.